everyone. Good morning. Ikaw ba ay isang aksidente or disenyo ng Diyos? So, yan po yung topic natin for today. So, makikita natin na ang talino ng gumawa ng mga bagay-bagay dito sa buong universe. So, merong intelligent design. Ibig sabihin, hindi aksidente yung mga nakikita natin dito sa mundo. Yung mga hayop, yung mga tao, yung mga plants, yung nature, yung universe, dahil merong intelligent design. Nangangahulugan lang din na merong intelligent designer. Merong nag-design. So, kung meron kang nakitang relo, may watchmaker. So, yung watch, hindi pwedeng aksidente lang na nagkaroon ng relo. So, meron talagang watchmaker. Intelligent design is the view that God directly created the world and all its life form. And it stands in contrast to the belief that the light developed purely by random evolution processes. So, the scripture reveals that intentional purpose and displays God's wisdom and power. The complexity and beauty of life point to a divine creator, not chance, but choice. Ibig sabihin, pinili ng Diyos na ikaw ay pinanganak. Hindi ka aksidenteng pinanganak. Hindi ka pinlano ng magulang mo na, ay, gagawin ko tong taong to. There is more beyond that. That God who chose you to become a human being, and God designed you just the way you are. Sabi dito sa Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the skies above proclaims the handiwork. Ang kalawalhati ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinapakita ang kalawakan. So, pag tumingin ka sa itaas, sa gabi, makikita mo, minsan yung isang tuldok na kumikinang, minsan hindi yung star. Sometimes, nakikita natin galaxy yon na, or kaya sun, masyadong malayo lang na binubuo ng billions of stars. Pero sinasabi sa Bible, God knows each of them by name. Alam ng Diyos yung bawat piraso ng mga bituin sapagkat siya ang lumikha ng lahat. Pagkamat napakalawak ng buong universe, sobrang lawak at unimaginable at nakakamangha. Ito yung isang fascinating thing na pag pinapag-usapan yung mga planeta, solar system, or yung creation, yan, nakakamangha talaga kasi binubungho ng billions of stars. So, tayo, yung araw is isa lang sa mga stars yun, di ba? Yung planet natin, butil ng planet, ng alikabok, di ba? Pero it's just amazing na napakaganda na, napakalit natin. Pero, pinagmalasakitan tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Sobrang napakaliit lang natin. Pero sabi ng psalmist na to dito sa chapter 8 verse 10, for when I look at the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Na kapag alam mo, napaka-blessed natin kasi napakaliit natin compare sa ibang creation ng Diyos. Pero pinagmalasakitan niya tayo at minahal niya tayo. So, kaya yung teaching natin for today, fine tuning of the creation reflects intelligent creator. Napakagaling ng creator natin kasi in detailed, alam niya lahat ng bagay. Alam niya kung paano nag-work yun at alam niya kung anong design yun. So, life's complexity is divine purpose. So, from the beginning, lahat nakaplano. Hindi sa kaibang, nakaka-amaze talaga. And
Intelligent design glorifies intelligent designers. That's why tayo bilang nilikha ng Diyos, kung paano tayo nalikha, kung paano tayo mag-isip, gumalaw, nakaka-amaze talaga. And sobrang nakaka-glorify sa ating Panginoon, sa who's designed us. Maraming mga scientists nga na naniniwala tayo mula sa kawalan natin. But something came from nothing. Maraming naniniwala na tayo ay galing sa kung anong iba't ibang evolution na process. Na ang hirap explain. In the science, from some kind of bacteria hanggang sa naging naging tao, diba? So, yung mga nagsasabi naman na tayo, may buhay, ay galing tayo sa walang buhay. So, isipin natin, kasi isa life forms tayo eh. But then, nagkaroon tayo ng buhay. So, para ipagpilitan ng walang Diyos, sasabihin nila, yung may buhay nang galing sa walang buhay, yung meron nang galing sa wala, yung universe galing sa wala. Everything came from nothing. So, ang hirap paniwalaan ng mga ganong pananaw. Kaya mas madaling maniwala sa Diyos na siyang lumikha ng lahat. That's pretty obvious na your intelligent creation, meron talagang intelligent designer. And sa application natin, always go back to your Creator. Believe that God created you for the purpose, and cultivate your given design for God's glory. Napaka-blessed natin that we are one of the creator of God. So, wag natin sayangan natin yung buhay natin sa mga walang kwentang bagay. We have the ability to choose when, where, whom we want to live. So, kung ikaw nasa sitwasyon ka na drain ka na, choose kung ano yung dapat. Piliin mo kung ano yung sa tingin mong tama, na makakaginhawa ka, at ganun din yung mga tao sa paligid mo. Piliin mo kung ano yung purpose ni God sa'yo. Kasi pipiliin mo yung isang bagay na you have to stay pero drain ka na. Remember, hindi ka ginawa ng Diyos para masayang yung buhay mo sa mga walang kwentang bagay. Always go back to your Creator. Manumbalak tayo sa lumikha sa atin. Huwag natin isipin na kailanman na nag-exist tayo for nothing. At huwag natin sayangin yung buhay natin sa mga bagay-bagay na walang kwenta. Maraming naliligaw ng landas kasi hindi tayo bumabalik dun sa lumikha sa atin. At in the first place, tanungin natin bakit niya tayo nilikha at anong dahilan bakit niya tayo nilikha. At kapag bumalik tayo sa Kanya, makikita natin yung source of meaning, source of purpose, source of happiness. Hindi tayo, ang hirap sumaya sa buhay kapag inadepende mo yung kasiyahan mo sa iba na hindi ka kayang ma-appreciate. Kaya, kung sa lahat na nakikinig, when bumalik tayo sa ating Panginoon, sa ating Creator, talagang para mahanap natin yung tamang direksyon ng buhay natin na kung saan, kung ano yung plano niya para sa atin. Kahit isang hakbang gawin mo na papalapit sa Diyos. One devotion is getting closer to Jesus. One step is getting closer to Jesus. Expect mo that yung bawat hakbang mo papalapit sa Diyos. Patungo sa mas mainam na relasyon sa Diyos, patungo sa mas mainam na buhay. Ang foundation na ito, si Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng maayos na direksyon ng buhay. Always go back to our Creator. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.